Nagbibilin si Jasmine kay Colette habang nagbibihis siya. Nakiusap siya na bantayan muna ng kaibigan ng tindahan habang nasa studio film siya, tulad ng dati supportive ang kaibigan sa kanya. Ang tunog ng teleponong nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Si Colette ang sumagot nito. Jasmine, para sa'yo! Sino? Tinakpan ng kaibigan ng auditibo ng telepono. Ang Prince Charming mo! Excited naman na sinagot ni Jasmine ang telepono. Alam niya si Patrick ang tinutukoy ng kaibigan. Good morning. Bungad ng binata. Hi. Napaaga yata ang tawag mo. Napalingon si Jasmine nang marinig na sumarang pinto. Marahil gusto ni Colette na mabigyan siya ng privacy. Gusto ko lang na magandang maging umaga ko kaya tinawagan kita. Masiglang tinig nito. Kumbinsido rin si Jasmine sa sarili na hindi lamang ang umaga ng binata ang maganda. Maging siya man ay ganun din. Anong schedule mo ngayon? Well, pupunta kami ng manager ko sa studio films. Gusto raw akong kausapin ng producer. Ganun ba? Tila tumamblay ng bahagya ang tinig ng binata. Anong oras kita pwedeng tawagan? Nakaramdam ng kilig ang dalaga sa narinig. Damang-dama niya na gustong-gusto siyang kausapin ni Patrick. Hindi ko alam kung anong oras kami matatapos eh. Siguro baka hapon na. Bakit? Wala, gusto ko lang makipagkwentuhan at saka may gusto kong sabihin sa'yo. Hindi inosente si Jasmine sa mga gawi ng mga lalaki. Kapag may sasabihin, ito na ang simula ng panliligaw ng mga ito. Sana nga. Call me at 4 para sure. Okay, paalis ka na ba? Yes. Don't let me get in your way. Just take care of yourself. Bye. Bye. Ang sarap ng feeling, isang mahinang katok ang narinig ni Jasmine. Tuloy, sumungaw ang nakangiting muka ng kaibigan sa pinto. Tapos na? Tapos na. Pumasok si Colette sa silid ng dalaga. O, anong sabi? Take care daw. Ay naku, kasweet talaga. Ang puso mo, Jasmine. Naka-scotch tape lang. Dahan-dahan, baka mapolka ka agad. Paalala ng kaibigan. O, ituloy na natin ang ating usapan. Inisa-isa ni Jasmine ang mga bilin sa kaibigan. Pagkaway sabay silang lumabas ng silid upang sa tindahan na niya hintayin ang kanyang sundo. Marahang kumatok si Arvin sa silid ng producer na si Mr. Ramos. Isang malakas at baritonong tinig ang nagpapasok sa kanila. Tumambad sa paningin ng magkaibigan ng malaki at magandang silid ng producer. Larawan ng otoridad si Mr. Ramos. Sa pagkakaupong yun sa swivel chair, maraming plaque at trophies ang nakadisplay sa shelves na nasa bandang likuran nito. Have a seat. Dumagundong ang tinig ng matandang lalaki. So, this is Jasmine Valdez. Yes, sir. Sagot ni Arvin habang paupo sa isang visitor's chair na nakapwesto sa harapan ni Mr. Ramos. Nakita ko ang rushes ng recent film na ginagawa mo. Magandang rehistro mo sa screen. Not that hindi ka ganun maganda sa personal. The screen exaggerates your beauty. At yun ang nagustuhan namin sa'yo. And by the looks of it, mahusay ka for a newcomer. Napagkasunduan namin ng line producer na ako nang kumausap sa'yo para personal kong maipackage ang image mo. Mataman siyang minasdan ni Mr. Ramos. Thank you po sa tiwala nyo. Mahina niyang ganti. Napagkasunduan ni na Mr. Ramos at Arvin na ibahin ang image ni Jasmine. Class ngunit pwedeng abutin ng masa. Magandang katawan ngunit hindi pwedeng bastusin. Kailangan din daw ng dalaga ang magpa-restyle ng buhok. Bumili ng mga bagong damit at higit sa lahat, mag-firm up ang katawan. Dahil nagsisimula pa lamang si Jasmine, hindi maaaring ibunyag sa publiko na may anak na siya. Kung malalaman nyo ng mga tao, pwede nang aminin ni Jasmine kapag sikat na siya. Napag-usapan din nilang nag-uumarting si Eloisa. Matapos magpapirate ang aktres sa Star Films at mabigo sa box office, binigyan pa rin ito ng pagkakataon ng Studio Films. Pilit na ibinabangon ng kumpanyang pangalan ni Eloisa upang sa huli humingi agad ng adjustment sa talent fee. Nang hindi ito mapagbigyan kung ano-ano ang excuses ang sinabi upang mabitin lamang ang mga shootings. Mabuti na lamang kakaumpisa pa lang mag-shoot. Dahil dito si Jasmine ang napipisil na pumalit kay Eloisa. What actors don't know, nasugal kami sa inyong mga artista. Hindi naman basta-basta ang perang pinalalarga namin bago kami kumita ng husto. I understand, sir. Hindi nagtagal kinamayan na ni Jasmine ang matandang lalaki. Bilang malugod na pagbati sa bagong contract star ng Studio Films Production. Thank you, sir. Aalis na po kami. Paalam ni Arvin. Thank you for coming. Bahala ka na sa kanya.
Pagbukas ng pinto, munti ka na magkabanggaan sina Jasmine at Eloisa. Watch where you're going! Pataray na sabi ng babae. I do, ikaw ang hindi. Hindi nagpatalo si Jasmine. Sabay humakbang papalayo sa maarteng babae. I'm sure aawardan yan ni sir. Puti nga sa kanya, masyado kasi mapagmataas. Pagkatapos ng parlor at pag-e-enroll sa gym, inihatid na ni Arvin si Jasmine sa bahay. Nagpahiram kasi ng perang kaibigan dahil alam nitong sigurado ng usapan nila ni Mr. Ramos. Pagpasok sa bahay, sinalubong siya ni Colette na kanina pa naghihintay sa kanya, kasama nitong isang babae. Jasmine, ang ganda-ganda mo ah! Bumagay sa iyong layered na cut. Nagpunta kami ni Arvin sa parlor, kailangan daw na magkaroon ako ng change of image. Nasaan si Arvin? Hindi na bumaba ng taxi, sagot ni Jasmine. Sino siya? Dinalhan kita ng katulong. Tiningnan ni Jasmine ang babaeng nakayoko. Anong pangalan mo? Saka lamang nag-angat ng ulo ang babae. Marie po. Kapatid siya ng maid ko. Pumunta sa Maynila para makatulong sa pamilya. I think she's nice. In-interview ko na siya para sa'yo. Gusto ko kasing hindi ka na mahirapan pa. Lalo na ngayon, sikat ng friend ko. At syempre naman, magiging very busy ka, diba? Ano nga palang nangyari sa lakad nyo? Ikwento ni Jasmine ang resulta ng pag-uusap nila ni Mr. Ramos. Tuwang-tuwa naman si Colette sa pagpapalang dumating sa buhay ng kaibigan. Sabi ni Arvin, maglalabas daw ng article tungkol sa akin. Tingnan mo, sikat pang amo mo. Sandaling baling ni Colette kay Marie. Siya nga pala, itinuro ko na sa kanya dapat niyang malaman sa trabaho dito. Alam mo naman ako, advance. Alam ko kasing pagod ka galing sa lakad mo. Salamat, Colette. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. At least ngayon, panatag ang kalooban ni Jasmine na iiwanan ng anak at mga magulang dahil may titingin na sa mga ito. Mukha namang mabait ang katulong na inirekomenda ng kaibigan. Nakapagpalit na ng damit si Jasmine nang tumunog ang kanyang CP. Pinindot niya ang screen upang mabasa ang kanyang mensahe. I missed you already. Please call me when you reach home. Patrick. Mukhang porsigidong binatang magtapat sa kanya. Bakit nga pa patatagalin pa kung dun lang din sila pupunta? Total pareho na silang matured at mas malalaman niya ang ugali ng isang lalaki kapag boyfriend niya ito. Dinampot ni Jasmine ang telepono at nagdial. Isang ring lamang ay agad na may sumagot, si Patrick. Jasmine! Hi! Na-receive mo ang message ko? Yes, kararating ko lang. Kaya nag-return call na agad ako sa'yo. Baka sabihin mo, hindi kita pinapansin. Baka gusto mo munang magpahinga. May concern sa tinig ng binata. No, it's okay. Madali namang remedyohan ng pagod. Hihiga lang ako habang kinakausap kita. Solved na. Isa pa, ikinuha ko ni Colette ng katulong, kaya I don't have to cook tonight. Gagaan ang trabaho ko sa bahay. May magbabantay pa ng tindahan ko. Good news yan. Ano namang balita sa studio films? Well, the producer is giving me a break. And this movie, may half contract na agad. And then ipapartner ako kay Dominic Chavez. Humiga na si Jasmine sa kanyang kama. Baka naman maging busy ka masyado. Hindi na kita makakausap? Seryosong sabi ni Patrick. Hindi naman siguro. At saka pwede mo naman akong i-chat. O baka naman pwede akong maging PA mo. Biro ng binata. Magagalit si Colette sa'yo. Sige, huwag na lang. Ito naman, binibiro lang kita. Of course, you can go with me kung bakante ka rin lang. Talaga? Oo naman. Mamaya, can you go with me? Saan tayo pupunta? Nag-iba ng pwestong dalaga. Interesado siya sa narinig. Do you like looking at the stars at night? Gawain ko yan tuwing gabi. May overlooking sa subdivision namin. Gusto ko sanang makita mo. Doon ako pumupunta kapag nalulungkot ako or may iniisip. The place is special to me. So, I'd like to take a special person with me. Tapos, daan tayo sa bahay namin para matuwa ang mga bata. Hindi nagdalawang isip si Jasmine. Palibhasa, palagay na palagay ang loob niya sa binata. Sure, what time? 7 o'clock? 7 is fine. See you then. See you. Sige nga. Tingnan nga niya kung tama ang kanyang kutob. Uumpisahan na kaya ni Patrick ang panliligaw sa kanya? Ano yan sa sarili? Isang magandang tanawin ang sumalubong kay Jasmine. Isang elevated na lugar sa Sunset Linville Subdivision. Dito'y kitang-kitang mga bituin sa langit. Di kaya kapag tinitingnan niyang mga ito sa isang bintana lamang,
Sa lugar na yon, kanila ni Patrick ang langit at mga bituin. Pribadong lugar, kaya't ang dinatnan nila'y isang grupo ng kabataang paalis na. This is breathtaking. Truly breathtaking. Ngunit hindi sa mga bituin nakatingin ng binata, kundi kay Jasmine. Napansin yun ng dalaga. Bakit sa akin ka nakatingin? Because I am looking at the most glittering star of all. Tila may kamay na humaplo sa kanyang puso. Hindi tuloy napigilan ni Jasmine ang hindi mapangiti. Para sa binata, ang ngiting niyo'y sadyang nagpapabilis ng tibok ng puso niya, nagpapagulo ng isipan at nagpapatamis ng mga panaginip niya. Mas makislap ka pa sa isang bituin kapag gumingiti ka. Nakalapit na si Patrick kay Jasmine. 1 pulgada na lamang ang kanilang layo. Perhaps it's the way you look at me that makes me shine. Anang dalaga. Parang may magnetong humihila kay Patrick upang ang 1 pulgadang yun ay maging isang hibla na lamang. I love you, Jasmine. I know it's too soon, but... Shh! Idinampi ni Jasmine ang daliri sa mga labi ng binata upang patahimikin ito. Inalis naman ni Patrick ang daliring yon upang hindi maging sagabal sa paglapit ng mga labi nito. Hinawakan siya nito sa muka upang sa gayoy ang mga labi niya ang siyang magpatahimik dito. Napapikit ang dalaga. Iyong damping iyo'y tila noon pa niya hinihintay. Matamis, banayad na tila daan sa kanila patungo sa kinalalagyan ng mga bituin. Tila lalong nagkislap ang mga bituin sa langit. Kahit ang mga ito'y natutuwa dahil sa madalas silang maging bahagi ng mga pusong nagmamahalan. Tita Jasmine! Naglulundag na pinagbuksan ng gate ni Nakati ang dalaga. Kasunod ng teenager si Noemi na tuwang-tuwa rin. Lalong gumanda si tita sa bagong style ng buhok, deklara ni Cathy. Thank you. Ganti ni Jasmine sa compliment na iyon sa kanya. Pinasyal ko si Jasmine sa 2nd floor. Tuwang-tuwang balita ni Patrick. Bibihirang tagalabas ang nakakaalam ng espesyal na lugar na yon. Doon nagpupuntang mga taga roon upang magpalipas ng oras o kaya'y magkwentuhan. Ang daya naman ninyo, hindi kami sinama. Sumimangot si Noemi. Eto naman, syempre mas maganda kung sila lang ano. Isang nakakalokong ngiti ang bumukas sa mukha ni Cathy habang nakatingin sa kaibigan. Hanggang gate na lang ba si Jasmine? Abay patuloyin muna nyo kami. Nakaakbay na iginiyan ng binata ang kasintahan. Hindi na nakita ni na Jasmine ang pagpapalitan ng sanyasan ng magkaibigan na tuwang-tuway na sila'y nagkatuluyan din. May kalakihan ng bahay ni Patrick, ngunit malaki pa rin ang natitirang lupa sa paligid nito. Siyang-siya naman si Jasmine pagmasdan ng kapaligiran. Itinuro pa ng binata ang pangalawang palapag na open air sa bandang likuran kung saan nagsasampay ang mga ito ng damit. Tambayan din yung tuwing hapon. Ang loob ng bahay ay puno ng antigong mga kagamitan. Ang estilo'y medyo may kalumaan, ngunit iyon na nagsasabing marami nang naganap sa tahanang yon. Bahay bakasyonan lamang yun dati ng pamilya ni na Patrick. Nang mag-migrate sa Canada, ibinenta ng mga magulang nito ang malaking bahay sa isang eksklusibong village upang dito na manirahan ang naiwang anak. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang relasyon nila Patrick at Jasmine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.